Baga po, tila baga yung pamahalaan po ni Bongbong Marcos ay may lokohan ba nangyari. Pati sa budget po ay may lokohan pa rin nangyari. Niloloko ba tayong Pilipino? Bago ko sabihin, ganitong konteksto ng aking vlog ngayon. Sa batas po natin sa Constitution, kapag nagbuo ng budget ang pamahalaan ng isang presidente sa panahong 2025 ay ganito po. Kapag inilagay sa isang proyekto, kailangan ubusin yan sa loob ng 2025. At kung hindi maubos pagdating ng December 31, 2025, ay obligado po yan na isauli sa pangkalahatang kaban ng bayan. O yung tawag dyan, the National Treasury, isauli doon pagkatapos ng December 31, 2025. Ngayon, sa sunod na 2026, panibagong budget yon. Halimbawa, pag-usapan natin AKAP. Ang AKAP po ay may 26 billion na pondo na ginawa nila, pang eleksyon nila. Ngayon, nirelease yan bago mag-eleksyon, pinalabas. Pagkatapos, ito, nagpalabas ng statement yung Malacanang sa bago na nilang budget na ginawa na pinopropose ipananukala para aprubahan ng Kongreso. Pag Kongreso, ibig sabihin ay House of Representatives at saka Senate. Ay hindi na nila nilagay yung AKAP. Ibig sabihin, hindi na sila manghingi ng AKAP. At ibig sabihin nun, dapat ay wala ng AKAP na pondo na magagamit sa 2026 kasi wala na nga eh. So ngayon, ito ngayon ang panluloko. Inanunsyo, kaya daw wala silang nilagay na AKAP sa 2026 na taon na budget ay dahil po, according to them, ay marami pa raw natitira sa budget ng AKAP nitong 2025. Lukuhan po yan. Alam mo ba kung bakit? Kasi po, pagdating po, sabi nila may 13 plus billion pa daw natitira. Lukuhan yan sapagkat sa December 31, 2025, obligado po ang Malacanang kung sino mang presidente isauli sa pangkalahatang kaban ng bayan ang pera o National Treasury para gagamitin naman sa susunod na taon. So, ibig po sabihin, kung wala silang nilagay na pondo para sa AKAP sa 2026, hindi mo pwedeng gamitin kung may pondo man natitira para sa AKAP ngayong 2025 na taon, ay hindi mo pwede magamit. Kaya lukuhan ito nangyari. Pakinggan niyo pong balita. Nagmamayabang pa naman sila na wala na raw hindi na raw kasama yung AKAP. Yung pala, hindi ko alam kung anong diskarte nila nito. Okay, pakinggan natin ang balita. Ang zero budget ng AKAP para sa ipinaliwanag po ng palasyo ang zero budget ng AKAP para sa 2026 national budget. Ang presensya naman ng US warship doon sa West Philippine Sea na ayon daw sa international laws. Kaugnay niyan may nagkalapang report si Bombo Anali Soberano. Ipinaliwanag ng palasyo ng Malacanang kung bakit hindi nabigyan ng budget o zero budget ang AKAP sa 2026 proposed national budget. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, batay sa naging pahayag ng Department of Budget and Management, may natitira pa kasing pondo at hindi pa nagagastos lahat ang budget na inilaan sa AKAP nitong fiscal year 2025. Sinabi ni Castro, nasa 13 billion pesos pa lamang ang nagagastos mula sa kabuuang 26 billion pesos na pondo. Sa ngayon, may natitira pa itong kalahati na nasa 13 billion pesos. Binigyang diin ni Castro na may karapat-dapat pa nga ng mga programa ng gobyerno ang kailangang pondohan. Kaya hindi na nabigyan ng pondo ang AKAP. Sa AKAP program, mga minimum wage earners ang beneficiaries. Naging controversial ang AKAP dahil sa alegasyong mayroong political manipulation ito. Ayon naman sa mga kritiko, ang nasabing programa ay ginagamit ng mga politiko para makakuha ng political loyalties.
Sa kabilang dako, mariin namang itinanggi ng DSWD na ang ACA funds ay isang pork barrel ng mga kongresista. Pakinggan natin si Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro. Yusek, good morning. Sinabi kahapon ni Budget Secretary Amena Pangandama na talagang pinaghirapan po ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pagbuo sa 2026 proposed national budget at talagang hands-on siya sa mga budget call sa mga iba't ibang ahensya. Yusek, tanong ko lang, may ibinigay po ba na dahilan ang Pangulong Marcos kung bakit hindi binigyan ng budget ang AKAP para sa 2026? Dahil ang TUPAD program po ay may 11 billion at nagbigay din siya ng 2.2 billion para doon sa DOLE. So may paliwanag po ba ang Pangulo? Okay, nakausap din po natin ang DBM at malaki po kasi ang budget masyado sa AKAP. At out of 27 billion allocation for 2025, 13 billion pa lang ang nagagamit ng DSWD. So may natitira pa pong 13B na pwedeng nilang gamitin until the end of 2026. So, ang DBM din po ay... Mali ka talaga. End of 2026. Hanggang end lang po ng 2025 po. Yan. Kaibigang Claire ganda. Mali po yan sabi mo. Huwag mo naman pakipaliwanag ako paano mangyari na yung pondo sa 2025 ay pwede pa nyo yung gamitin sa 2026 kung may sobra. Kasi po, kalakaran na yan, batas na yan, sa konstitusyon na kapag hindi naubos ang pondo sa kahit anumang budget, pagdating ng December 31, 2025, ay sa January 1, 2026 ay ibalik na yan doon sa kaban ng pangkalahatan na lagakan ng ating pera, which is the National Treasury. At diyan naman kukunin para gamitin naman para sa mga gagastusan na sinagawa sa batas para sa 2026 na taon. Ano ba ito? Pakiayos naman, pakikorek o baka ako mali. Hindi ako pwede magkamali. Kaya mali po talaga tayo. Hedi Uyaw, magandang umaga po. At padiretso pakinggan po natin ulit. Kaya naka-receive ng almost 10 trillion budget proposals for the agencies. So kinakailangan lamang pong i-prioritize ang dapat na ma-prioritize na agency. So most probably yun po yung dahilan. Thank you, Yusek. Samantala, dinipensa din ng Malacanang ang naging presensya ng dalawang U.S. warships sa West Philippine Sea na namataan malapit sa karagatan ng Zambales. Ayon kay Castro. Okay, pagbigyan mo natin, parang isama ko ng rider. Itong kwento na mayroon dalawang barko ng Amerika, pandigma, na sa West Philippine Sea. Ano ba ito? Makipag-away sa China? Ang presensya ng dalawang barkong pandigma ng Amerika ay naaayon sa international laws. Walang kinalaman ng Pilipinas sa deployment ng US Navy sa kanilang dalawang barkong pandigma. Namataan ang dalawang US warship, ang USS Higgins at USS Cincinnati nitong Miyerkules ilang araw matapos magbanggaan ang dalawang Chinese vessels sa bahagi ng Baho de Masinloc dahil sa kakahabol sa barko ng Philippine Coast Guard. Ayon kay Castro, batay sa ulat ni Commodore J. Tariela ng Philippine Coast Guard, nagsasagawa lamang ng freedom of navigation ang mga ito. Gayunpaman, muling binigyan diin ni Yusek Castro na hindi nagpo-provoke ng away ang Pilipinas. Tumipensa lamang ito laban sa mga agresibong aksyon ng China. Ayon pa sa Palace official, kailanman hindi aatras ang Pilipinas na protektahan ang sovereign rights nito sa pinag-aagawang teritoryo sa West Philippine Sea. Hindi na rin bago ang naratibo ng China na patuloy sa pagbabanta laban sa Pilipinas. Patuloy na ninindigan ang pamahalaan sa arbitral ruling na ipinagkaloob sa Pilipinas na siyang may karapatan sa West Philippine Sea. Pakinggan natin muli si Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro. Muli, nakausap natin si Commodore Tariela at sinabi nga niya yung presensya nga daw din po ng US Navy ships sa ating lugar, located approximately 102 nautical miles from Zambales. Ito naman daw po ay in accordance with the international law. Kung ano man po ang mangyayari dito, ang sabi nga din ng Pangulo, ang administrasyon, ang gobyerno, ay hindi nagpo-provoke ng anuman, dumidepensa lamang tayo at pinapatuloy lamang ang pagprotekta at paglaban para sa ating teritoryo at sovereign rights.
Palace Press Officer, Undersecretary Claire Castro, mula sa Malacanang. Okay, so iyan ang balita nyo. Sinagay na lang natin yung balita tungkol dyan sa ano. Pero ito pinaka-main purpose ko ay mukhang lukuhan po ang nangyari. Ulitin ko lang po yung batas. Oy, Dennis Causing, kapatid. Si David Baruds watching again from here, attorney. Naka-break na ako uli. Perfect timing. O sige. Salong Gasakal, good morning. Dr. Toto from Toronto, Canada. Heidi Uyay. Okay, ang leksyon lang na maaral na makukuha natin dito sa batas ay yung mga budget na ginagawa, parang nagbabudget ka sa iyong bahay, sa iyong pamilya. Gagawa ka, sabi mo, mag-usap kayo ng mag-asawa, ilan ang ating gagawin na pagkain sa bawat buwan, sa bawat anong mga bibili natin, bubuka ka ba tayo kukuha ba tayo ng bahay, kukuha ba tayo ng bagong sakyan, mga ganun pag-uusap na mag-asawa. Ngayon, pagkatapos ng taon, panibagong budget na yon. Ganon din sa pamahalaan natin. Pagkatapos ng 2025, panibagong budget yon. Yung sa batas, yung budget, kahit sumubra man ang pera, ang tawag doon po savings. Ang savings ay walang magagawa si Ferdinand Marcos, kundi obligado siya na isauli niya sa General Fund, kung tawagin. Yun pong National Treasury. At para sa susunod na pagkagagastusan, base naman sa bagong batas na General Appropriations Act for 2026, doon naman kukunin ang pera pantustos sa mga gagastusin para sa 2026 na budget. Kaya hindi po pwede mangyari na sinasabi po ng Malacanang na yung sobra nilang pera na 13 billion pa sa AKAP ay gagamitin nila hanggang December 31, 2026. Hindi po pwede. Obligado po sila na isauli. So, yan po ang aral makukuha. So, in short, kung ganun, bakit nila gagamitin pa rin sa AKAP yun? Kasi tinaasan nila ang budget nila, 6.79 trillion ang budget ng Pilipinas para sa 2026. So, sa 6.79 trillion, ay sigurado ako na dyan yan lalaro. Hindi na bababa yan. Pero hindi rin pwedeng itaas kasi bawal sa batas. Ngayon, ang gagawin naman ng congressman, yung mga ibang budget na ginawa ng presidente, tatanggalin nila. At yung masisave nila sa pundo na tatanggalin nila ay ililipat nila at magsasagawa usually ugali ng mga congressmen sa nakaraang taon ay gagawa sila ng mga flood control projects at doon nila ipupundo yung pundo na maiipon nila, masisave nila mula sa mga proposal ni Marcos na tatanggalin nila. Halimbawa, nag-propose noon si Marcos pala, ito palang totoong kwento nung sa PhilHealth. Nag-propose si Ginoong BBM ng budget na ibibigyan ng 74.4 billion pesos ang PhilHealth. Pagdating sa House of Representatives, may pundo pa, hindi pa tinanggal. Pagdating sa Senate, may 43 billion pa natitira sa 74.4 billion na original na panukala. Pagdating naman sa Bicameral Conference Committee, kinuha. Kung sino kumuha, umiikot-ikot lang sa 4 na tao. Kasi 4 na tao, yun lamang po sila ang small committee sa loob ng Bicameral Conference Committee na nag-uusap kung paano pagtugmain yung mga nagkukontra-kontra ng mga provision patungkol sa pera na pagkagagastusan ng Pilipinas para sa 2025. So, ang ginawa nila ay 4 pala yung speaker at ng House of Representatives at saka yung Accounts Committee Chairman, Appropriations Committee Chairman ng House na si Saldico, yun ang namumuno doon. Sila lang 2 at katumbas nila sa Senate, si Senate President Chis Escudero at saka si Grace po. 4 lang sila nakakaalam kung paano ang singit at 4 din sila nakakaalam kung bakit nawala ang 74.4 billion na pundo para sa AKAP. Natandaan ko doon sa hearing sa Senate na si Grace po yung nagtatanong at tinanggal niya ang pundo para sa PhilHealth doon sa deliberation ng Senate. Pero ayon kay JB Ejercito, anong matapos yung pag-uusap patungkol sa kung ano magiging budget sa 2025, nanatili pa rin yung 43 billion na budget para sana sa PhilHealth. Pero nang napunta na sa
sa Bicameral Conference Committee na patago ay yun na ngayon tinanggal na at nilagay sa flood control projects na 288 billion, nilagay sa AKAP na 27 billion, nilagay din dun sa MAIP na malaki at nilagay din sa AX. So kasi ginagamit lang pang election. So ito ngayon, guguyuin tayo ngayon na wala ng AKAP. Yun pala, may kung ano man balak niyo kayo, babantayan ko kayo. At isa pang problema ko ay pag-usapan natin, bubusisiin kong budget na pinopropose ni BBM bukas na, mamaya na ako na vlog pagising ko. At makita natin dito, nagpupumilit sila na ibibigyan ng prangkesa itong mga online gaming. Yung kaalain mo may online na piat-piat o po sa Bisaya, kung tawag dyan sa Tagalog, yung pusoy. May online na sugal na Lucky 9. Mag-online na lugay na tong It's, online na laro. At pwede pa maglaro. Halimbawa, papasok tayo sa game. Ang kalaban ko si David Baruz, tsaka si Jeff. O kalaban, tatlo tayo, maglalaro tayo tong It. Pero sa platform, hindi tayo nagkikita-kita. Pwede na pala gagawin yan. At yan ang ginagawa nila para kumita. Ang laki-laki ng kinikita nila. So, ibig sabihin, nagkukubahog ang gobyerno ni Marcos na wala silang pakialam kung ang online gaming na yan, legal man o illegal, ay nagdudulot ng masamang ugali para sa mga Pilipino at hindi na mag-iisip para magtrabaho, paano kumita, paano magnegosyo. Hindi na mag-iisip ng tungkol doon. Kundi yung konting kaperagot na pera nila ay isusugal man nila. Tapos, ang dali magsumugal. Pag pumunta ka ngayon sa app ng Maya at saka GCash, nandoon ang link. So, pinatanggal daw nila. Pero nandoon pa rin, pag bubukas ka naman sa website ng palaro, kagaya na scatter. Yung scatter pala, yun pala yung slot machine. Kung lalaro ka dyan, kiklik mo lang kung ano ililink mo yung bangko mo. Pwede naman mag-direct ka sa bangko mo. I-link mo sa scatter. Tapos maglo-load ka, laro ka. Parang walang kapag ginagawa, laro sa casino. So, ito po, iniiwasan nga natin yung casino ay nakakonfine sa isang building. At sinusuri kung sino pumapasok. Hindi pwede papasok yung 21 years old and below. Hindi pwedeng pumasok ang mga government employees. Pero yung mga pinagbabawal sa online, sa casino na bahay o na physical na casino, ay bawal, walang bawal sa hindi mo nila malaman kung minor de edad na naglalaro o hindi. Magkukunwari lang minor de edad. Ngayon, kung walang GCash, didiretso sila doon sa plataforma ng mga pasugalan. Kaya, ang problema nito ay nag-iipon talaga sila ng pera kasi gusto nila marami silang kikitain at marami silang pupundan. At pinakamalaking punduan yan yung mga confidential fund, yung mga pundo na mga projects sa DPWH, kagaya ng flood control. Doon yun ang gusto niyo pagkakitaan. Kaya, hindi ko alam kung saan papunta itong bayan natin. Is it going to the dogs? Tingnan natin. Magdasal naman tayo. At we hope for divine intervention in all of this. So magandang umaga po sa lahat. At shout out ako kay David Baruz sa tutulong attorney. Ang bansa natin, nakadesign na yan para umalis na lang ang mga Pilipino at mag-ibang bansa. Yun nga, bakit karamihan sa Pilipino gusto mag-ibang bansa? Ako gusto ko mag-ibang bansa. Bakit na lang? Kasi wala ka namang hanap buhay talaga dito. Kung dito ka, kahit na edukado ka, tatanggap ka ng pera sa mga politiko. Kung ano-ano. So, Francisco Monton, good morning, Engineer. Pastor Rodi Rabi, Flood Control Project, root of all corruption. David Baruz, kayang mabuhay ang mga Pilipino kahit wala yung Kongreso. Pwede lang maabulis na sila. At saka isa rin ang aking proposal sa inyo, wag na po tayo mag-flood control projects. Hayaan na lang natin ang ulan ng baha na dadaloy sa ating mga lupa. Pagkatapos ng ulan at bagyo, mawawala rin yan. Kasi unang-una, pag maglagay kayo ng pundo, gagamitin para pagpatayo ko ano mga flood control projects, pero iba walang pundo, ay mga ghost, ay mas nauna pa na wala ang pundo sa baha. Kaysa baha, naanod na ang pundo, ang pera ng baha na hindi baha, naanod na, pero yung baha,
dadarating pa lang. So wala rin mangyari. So suma total, mas mabuti pang pagdating ng bagyo, palipasin lang natin. Wala pang gastos. Pagkatapos wala ng bagyo, ang mga sinira ng bagyo, gamitin natin ang pera sa pagpatayo kung ano man ang negosyo na sira. At kung may mga negosyo na sira o palayan na sira, yun ang gagawin mo, crop insurance. At kung may mga negosyo na sira, yan ngayon ang pagbigay mo as insurance to all Filipinos na may negosyo na nasira. Okay? O Heriberto Filemon Injapi, akap nakawan yan. Tama po kayo. Rodi Rabi, no more flood control project. Oh, tama, yan ang project, yan ang panawagan. Wala nang flood control projects inuubos lang Pati yung mga tinatawag na pumping station nila, wala rin. So, Black Hat, binabalik sa general fund ang mga unliquidated budget bawat taon. Yon, hindi naman pwede hindi sila mag-liquidate. Ngayon, kung naubos na sobra yung DSWD kasi humawak niyan, obligado pong DSWD mag-report sa national coffers kung anong hindi nila naubos, ibalik nila. So, hindi pwede po sabihin na hindi nila ibalik kasi batas po yan. Tsaka magiging illegal na sila kung gagamit sila ng pondo na wala sa batas. That will become malversation pag nanakaw na ang magiging kaso nila. Si Edgar Nacion, Dr. Toto, good morning po. Si Heriberto Filemon Injapi, good morning po, sir. Jeff, hi, first time commenting on the live stream from Binyan, Laguna. Wow, the place where Jose Rizal was known to be a person who has left one of his pairs of sleepers on the lake. David Baruds, imposible yan. Wala akap, sir. Para na nilang pinagsabing bawal na huminga. Okay, so hanggang dyan lang tayo, no? Sino pang iba? Si Squeezy, confidential funds, tanggalin din. Wala na dapat confidential funds. BBS Las Vegas, gumawa talaga ng master plan dapat at i-publish na kagad sa public, no? Nick Reyes, pa-shout out po para kay Toto Kausing. David Barros, kahit dito sa US Attorney, tumatanggap din ng pondo ang mga congressmen pang project. Pero pagka-public, kaya din di sila nakakupit. Gilib naman ako dyan, hindi na kumukupit. Sa atin maraming kumukupit. Francisco Monton, ask ko lang engineer, mayroon ba makuha tax ang gobyerno natin sa mga betting? Meron po sila makukuha kasi gusto nila i-rehistro, maging monitor para automatic through online, mayroon ng app pupunta sa pagcore ang pagbayad bilang tax o di kaya sa BIR. Squeezy confidential funds tanggalin, okay? BBS Las Vegas, okay, nabasa ko na po. Sino pa? Si Frank Luke, God bless ka, Toto. Oh, so si David Burr, sa totoo lang, attorney, bansa natin naka-design, okay, nabasa ko na po yan. Okay, hanggang po yan at magandang umaga po sa inyo at mga kaibigan ko